At dito naman sa Baguio City, meron pong balita, mga kaibigan, na katakot-takot na puno ng pine tree ang pinagpuputol ng kumpanya ni Senator Cynthia Villar at ng kanyang asawang si Manny Villar. Ito hong sa Baguio City na sinasabi, pinagpuputol daw po yung 54 na pine tree. Mga kaibigan, nitong kumpanya na ang pangalan ni Vista Residences Incorporated, mga kaibigan. Ito ho'y kumpanya ni Manny Villar at saka ng pamilya niya, nila Cynthia Villar, ano po. Samantalang nung nakaraang linggo o 2 linggo nakakaraan, merong balita na pinatitigil ni Cynthia Villar yung pong, ano tawag dyan, yung reclamation sa may Manila Bay, sa bandang Bacoor, mga kaibigan. Parang kung pakikinggan mo, nagmamalasakit po sa kalikasan, ano ho, si Cynthia Villar. Ganyan din naman dati. Nung araw, nung tatakbong presidente si Manny Villar, walang inatupag yan, kundi sumalubong ng papauwing OFW kasama ang OWA sa airport, mga kaibigan. Parang may malasakit, ano po. Pero nung nakaupo na itong si Cynthia Villar at natalo si Manny Villar, tumakbo si Cynthia naman na senador, pagkatapos maging congresswoman, ano sabi sa mga OFW? Hinahamak pati mga nurse at mga magsasaka, ano po. Ngayon, dito sa Baguio, nagtatayo pala sila ng condominium building, mga kaibigan, na yung pong tatayuan ng building, meron pong katakot-takot na pine tree. At ang balita po, yan na lamang ang natitirang lugar na may mga puno ng pine tree dyan sa Baguio. Isa yan sa mga natitirang lugar sa Baguio na dapat alagaan, mga kaibigan, imbes na putulin. 54 yata na pine tree. Natatandaan ko rin, dito sa Maynila, itong si convicted plunderer, ousted President Joseph Estrada, nung naging mayor po yan ng Maynila, alam naman ninyo, kinamkam nila yung Army and Navy Club. Diyan po sa may Calao, malapit po yan sa Luneta yan malapit sa US Embassy. Mga kaibigan, ilang puno ho yung pinatay ni Erap doon para matayuan ang kasino at hotel. Walang ginawa ang mga ahensya ng ating gobyerno. Katulad halimbawa ng DENR. Hindi ho ba? Alam ba ninyo yung mga puno na pinutol dun sa Army and Navy Club na ibinenta ni Erap Kuno? Pero alam naman ninyo si Erap, nabulgar na yan nung presidente siya na gumagamit siya ng mga shell company. Mga kumpanya kunyari na itinatayo, pero sa papel lang yun. At pagkatapos, dyan nilalagay yung ipinapangalan, yung mga negosyo. Katulad niya, kunyari, binili sa lungsod ng Maynila. Mga kaibigan, yung lupa ng Army and Navy Club. Yung ginawa niya rin doon sa Harrison Plaza.
hindi pa tapos ang kontrata, ibinenta na. Ito'y sinasabi lang natin, mga kaibigan, kasi po, walang ginagawa ang mga respective agencies ng gobyerno natin. Lalo-lalo na dun sa, ano yun, yung Army and Navy Club, kasi maraming issue yun. Dahil yung Army and Navy Club, yan ay, ano yan heritage yan Pamana ng kasaysayan yan mga kaibigan. Yung mga pinaputol na puno doon ni ERAP matanda pa doon sa building ng Army and Navy Club na giniba. Yung Army Navy Club, napapasyal tayo dyan paminsan-minsan nung araw. Napakaganda niyan kasi puro kahoy yan, puro nara yan. Lahat ng tatapakan mo dyan, puro nara. At yung mga puno na yon ng akasya at iba pang puno, binenta para matayuan ng hotel and casino. Yun nga ho yung nakatayo ngayon doon. At pinutol yung mga puno. Walang ginawa ang mga ahensya ng gobyerno. Kamukha nitong ginagawa ni Villar sa Baguio naman ngayon. Lahat yata ito sila Villar, parang salot na ito Lahat ng pasukin nito, mga kaibigan, winawasak nito. Pati yung mga sakahan na tinatayuan nila ng subdivision. Meron bang nagawa ang mga ahensya ng gobyerno dyan? Kahit na anong administrasyon, di lalo ngayon. Sapagkat ilan silang mag-aama, magpapamilya ang nakaupo sa gobyerno. Kaya walang magpo-prosper Saan mo kakasuhan yan? Yung kaso mo dadaan sa DOJ, sa Department of Justice, nandun yung anak nila Undersecretary. Mga kaibigan, saan ka magkakaso? Napakalakas nila ngayon sa gobyerno. Kaya kahit anong gawin nila, kahit magunaw ang Pilipinas, mga kaibigan, wala kang makakukuhang hustisya dyan. Lumalabas, kahit ipinaglalaban mo ang kalikasan, lalabas wala kang pinaglalaban Bakit? Walang tanggapan ng gobyerno. Ang tutugon, mga kaibigan, para masawata yung paglapastangan sa ating pong kalikasan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Lahat ng klaseng paglipol sa sangkatauhan at sa sambayan ng Pilipino, sa bansa natin, mga kaibigan, ngayon makikita mo, lahat ginagawa Di ba? Tulad niya, akala ba natin magiging magaling na mayor? Itong alam nyo, pagpaumanhin ninyo may mga pagkakataon, pinupuri natin yung mga nakikita nating may pag-asa tayo na bumuti ang ating bansa. Pinagtatanggol natin, pinupuri natin, dinadakila natin ang mga tao na inaakala natin makagagawa ng mabuti para sa kanyang bansa bilang isang public official. Ganun ang nangyari. Isa na naman ito. Si Mayor Benjamin Magalong, na mayor ng Baguio City ngayon, dati pong mataas na opisyal ng Philippine National Police, CIDG. Ngayon, itong si Magalong, dalawang magkasunod na
kapalpakan na ho ang nangyayari. Ano ginagawa mo kung tunay na may pagmamalasakit sa kanyang tungkulin itong si dating general at ngayon mayor ng Baguio City, Benji Magalong, mga kaibigan. Bakit nila pinayagan yan? Bakit niya pinayagan yan? Ano pa yung isang kapalpakan na nangyari? Yung kamakailan, yung itong si San Juan City Mayor Francis Zamora, yung kanyang entourage na nagbakasyon dun sa Baguio. Mga kaibigan, dumaan dun sa sa checkpoint Pero tumanggi sila na dumaan sa proseso. At ang sabi, ang huli, nasabi, humingi na raw ng paumanhin. Ba nakita ninyo? Kapag ka mayor ang lalabag, hindi na paparusahan. Ngayon, di ba merong artista yung si Casey Montero, nahuli sa Makati. Bakit? Nagiinuman dun sa beer house Mga kaibigan, kasama sa mga nahuli, hindi naman sinasabi kung ilan sila. Ngayon, siyempre, mga mayayaman yan, di ba? Sabi nila, kakasuhan. Katulad ng yung mga maglulupa, yung pong jeepney driver na matatanda, yung mga senior citizen. Yung isa, butot balat na lang. Kinulong yun Hindi lang kinulong, sinampahan ng kaso. At matagal na kulong, mga kaibigan. Dahil matapos silang magsagawa ng kilos protesta para manawagan sa ating gobyerno na tulungan sila na makabalik sa paghahanap buhay. Kinulong. Bakit itong si Mayor Zamora pinatawad agad? Tinanggap agad yung kanyang paghingi ng paumanhin. Wala tayong batas kung ganon. Kunyari lang yung batas na yan. At yung batas na yan, mga batas dito sa Pilipinas, ginagamit nyo lang para sa mga maliliit na tao, sa mga walang kakayahan, na magtanggol sa sarili. Ni kumuha ng abogado, walang kakayahan. Ni piyansahan yung sarili nila, walang kakayahan. Katunayan, yung mga driver ng jeep na ikinulong at nag-rally, mga kaibigan, ang hinihingi lang nun kaawaan sila ng gobyerno, compassion, para payagang makabalik yung mga jeepney driver, makapamasada sila. Mga kaibigan, ito, bali ba, si Magalong, pinupuri natin yan nung tumistigo yan, di ba? Sa Cebu. Mga kaibigan, laban dun sa mga general, di ba? Ibang general na sinasabi nilang sangkot sa illegal na droga. Si Albayalde, di ba? Bakit ngayon nakaupo na? Katulad si Zamora. Kinakampanya pa natin sa programa natin. Huwag lang makabalik sila Plunder Estrada, yung angkan niya. Mga kaibigan, sapagkat salot yan Huwag lang sila makabalik. Kahit hindi natin sila kakilala, ikinakampanya natin dahil sa alam natin na sila ang mas makabubuti na ating iboto. Pero ano nangyayari? Hindi man natin gusto yun. Alam naman ninyo, ang layunin natin. Ang layunin natin ay maayos ang ating bansa.
sa pamamagitan ng mga pagmumungkahi at pagpuna sa mga hindi tama na nangyayari sa ating pamahalaan para maiwas to, yung mga tama o yung mga mali ay maitama. Ngayon, tingnan ninyo, pagsisisihan natin ang dami Yan, katulad si Mayor Benjamin Magalong. Hindi ba? Saksi kayo, kayong mga nakikinig. Sa panahon na nagsasagawa ng investigasyon ng Senado labang kay Albayalde. Bakit natin ginagawa yon? Kasi po, binibigyan natin sila ng moral support. Di ba? Para magkaroon sila ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang paggawa ng tama. Bakit ngayong nakaupo na? Kaya nagsisisi tayo Di ba? Ang dami nating mga pinupuri. Yung pala, makikipagkamutan din ang likod, mga kaibigan, sa mga makapangyarihan tao. Akala natin, bumangga sila kay Albayalde, mga kaibigan, dahil akala natin totohanan. Ano ibig sabihin nito? Bakit pinayagan ni Mayor Magalong na mangyari yan sa kanyang nasasakupan? Bali ba, wala na tayong mga maipagmalaking lugar dito sa Pilipinas, hindi ba? Itong tourism natin, puro wala yan. Wala namang ginagawa yan, kundi bunganga, kwarta, kung ano mananakaw. Pero, sabihin ninyo sa amin, ano dinevelop niyang mga yan? Sige nga, wag na i-develop Yung pagme-maintain na lang ng mga tourist spot, di ba? Dito sa Pilipinas. Mapangalagaan ang ating kalikasan sapagkat sumosobra na. Kaya nakita ninyo, katakot-takot na ang nangyayaring sakuna kapag ka merong kalamidad dito sa ating bansa. Dahil yan sa walang habas na paglapastangan sa ating kalikasan. Walang pakundangan, mga kaibigan. Hayop sa dilang hayop kung gahasain ang ating kalikasan. Nakikinabang sila ang nagkakamal, sila ang kumikita, pero pinipinsala nila ang buong bansa, mga kaibigan. Bakit pinayagan yan? Yan ang tanong. Komo ba itong si Villar malakas sa administrasyon at nakapwesto? Kaya ba pinayagan ninyo yan? Wala na bang pwedeng tumindig na Pilipino? Yun ang sinasabi natin Paano tayo lalaban sa China? Paano tayo makapaninindigan sa ating bansa o para sa ating bansa? Kung ang lahat na lang nadadaan sa ganyan, mga kaibigan. Malakas sa administrasyon, makapangyarihan, mga nakapwesto, wala na bang nasa tungkulin na pwedeng manindigan? At pag nanindigan ka naman, tatanggalin ka. At kamukha noong ginawa kay Dr. Tony Liachon, di ba? At sa marami pang iba. Pagka ikaw panganib sa kanilang pagpapayaman, mga kaibigan, sagabal ka di ba? Di tatanggalin ka nila. Kasi, kailangan huwag kang magsabi ng totoo. Yun ang bawal dito. Huwag kang magsasabi ng totoo. Pag nagsabi ka ng totoo, tatanggalin ka. Bakit? Magiging panganib ka
magiging banta ka sa kanilang pagsasamantala laban sa mamamayang Pilipino. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa ibang bansa, mapa Singapore yan, mapa Amerika yan, mapa Japan, lalo na Japan. Ang mga Japan, mga nationalist yan. Ang orientation ng mga Hapon, mga makabayan yan, makabansa nila yan. Yung mga bansa na yan, kahit ang China, tayo lang ang hindi eh. Kukunti na nga yung mga naninindigan dito. Maswerte pa kayo, may ilan na lang na nagsasalita kamukha ni Waldy Carbonell. Paano kung wala na yan? Maswerte tayo, meron tayong katulad na boses ng OFW na kamukha ni Lin Silawan, yun sa Taiwan. Maswerte tayo. Sabi ko nga sa loob-loob ko kanina, siguro dapat makabuo ng isang grupo na magkakaiba ang paniwala sa politika. Pero, pagdating sa paninindigan laban sa China ay nagkakaisa. Naisip ko yun eh. Kahit ilan lang, kahit 3 lang kami. Kahit 4 lang o 5 lang. Kahit 10 lang. Pero, mas madali pang ang matatandaan eh. Bakit? Kasi sa panahon na kinakailangang merong tumindig para sa ating bansa, yan lang ang mga gumagawa eh. Sipin ninyo, OFW, hindi ba kayo nahihiya? Ito mga walang yang nasa gobyerno, nakarinig ba kayo dyan, na tumitindig laban sa China? Diretsahan? Wala. Ni isa. Puro pakwan, palipad hangin. Puro daplis. Ayaw pang tumbukin. Bakit? Mga traidor sa bayan yan eh. Mga kaibigan eh. Sabi ko nga sa inyo, sa media, madali mong malalaman ang traidor sa bayan. Paano? Alukin mo ng commercial, ng advertisement, o kaya abutan mo ng suhol. Pag tinanggap nila pare-pareho yan, yun na ibig sabihin nun. Kahit ibenta, nagbebenta ng paninindigan niya, nagbebenta ng kanyang pagkatao. Tapos kung mga makapagsalita sila raw himpilan na walang kinikilingan. Pero may kinukutungan. Mga kaibigan. Wala raw silang, ano raw sila? Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Mga kaibigan, Tamo, ultimong yan, sarado bunganga niyan, di ba? Sa panggigipit sa media, bakit? Gusto nila sila lang matira at least. Hindi naman na sila, sanay na silang hindi magsabi ng totoo, walang mawawala sa kanila. Di ba? Mga kaibigan, sila, gusto pa, sila pa sikat. Di ba? Kung sino yung mga taksil, yung mga traidor, sa bansa natin, yan ang mga pasikat, baka kala ninyo. Kahit nung pagkatapos ng gera ng Hapon, ganyan din yan eh. Yung mga pumapapel pagkatapos ng gera, nung wala ng panganib, mga kaibigan, naglabasan, guerrilla raw sila.
Mga hayop na yun, yung pala, eskolta guerrilla pala yun. Oh. Yung tunay na guerrilla, yun ang nawala. Ha? Yun ang walang napala. Pero yung mga, ganun din dito eh. Ugaling Pilipino. At ang Pilipino, madaling paikutin. Doon sa issue lang ng Marcos versus Aquino. At mga dilawan. Nako. Mga kaibigan, yan ang pinakamadaling gamiting issue para hatiin mo ang bansa. Kaya tuwan-tuwa ang administrasyon. Ang dali ninyong iligaw eh. Di ba? Ibig mo sabihin eh, kung dilawang ka, wala ka ng karapatang ipagtanggol mo bayan mo at wala ka ng obligasyon para manindigan ka para sa bansa mo laban sa China. Samantalang yung mga Vietcong, nakita ninyo, maliit lang na bansa pero hindi sila nagpapapi. Ang Taiwan, mga inchik din yan. Pero ayaw nila. Ang Hong Kong, maninindigan sila hanggang sa huling sandali. Kasi Hoda na sila ay umalis na sa Hong Kong. Hindi sila palulupig, mga kaibigan. Dapat yung pambansang awit natin sa kanila eh. Di ba? Dapat sa kanila nababagay yun, sa mga Pilipino, hindi nababagay ang lupang hinirang. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang balita ho natin, maraming magbubukas pa na bagong pogo dito sa Pilipinas. Katunayan, may bago na namang hotel, isang hotel na si Kim Wong din ang nasa likod. Nalulugi raw yung hotel dahil sa lockdown. Ang ginawa, binili. Ito yung opportunity. Dito sa lockdown, dito sa pandemic, ginagamit nila ito para yung mga crony ng kasalukuyang administrasyon. Yan ang mga makinabang eh. Sinasamantala. O katulad sa ABS-CBN. Ano ba, punot dulo niyan? Hindi ba gustong makuha yan? Nino, ng isang negosyante na crony nila. Hindi mo ba? Yan naman talaga yan eh. Kahit pagbalik tarin mo, yung galit, gawa-gawa lang yun. Lalo na yung issue. Di ba? Ano yung issue? Saan nagsimula? Hindi raw pinalabas yung advertisement niya. Hindi naman totoo yun eh. May nakausap ako mga taga-ABS-CBN eh. Ang totoo, merong nag-i-interest. Para mahawakan na ang buong Pilipinas. Wala na eh. Ultimong media, di ba? Ako na nga eh, hindi ko na nga pinangangalandakan eh, di ba? Ang dahil nagmamagaling dyan, Mga kaibigan, meron pa ba kayo naririnig? Iisa na lang ang maririnig nyo sa radyo, si Waldy Carbonell. Pero black timer na si Waldy. Hanggang kailan tatagal ang pera niya na ginagamit niya para ipagtanggol ang bansa niya? Sariling pera. Mga kaibigan, wala na ibang nagsasalita. Yung isa natitirang himpilan na hindi pinasasara, siyempre, ano yan? Malalaman mo naman eh. Di ba? Pakinggan mo, sinasabi. Kung may laban. Wala eh.
Di ba? Yan ay benta nyo sa gobyerno. Di ba? Yan ay benta nyo. Oh. Kasi yung gusto nila, yun ang maririnig dyan. Di ba? Wala na, mga kaibigan. Unless na tayo magkaisa, wala na. Pogo. Unang-una, illegal yan eh. Anong personalidad niyan para magtayo ng negosyo? Ha? Oh. Kaya pala, pati siya burrito, hindi nasasawata eh. Kunyari lang eh. Mga kaibigan eh. Pero negosyo rin. Bakit? Illegal din eh. Sipin mo, illegal, kinukuna mo ng pera. Di ba si Raulo ng isang gobyernong gagawa nun? Bakit? Illegal eh. Ibig mo sabihin, pag yung shabu nagbayad sa inyo, pwede? Ha? Illegal yun eh. Lahat na ng krimen, pwede na. Di ba? Oh, basta At saka, kaya malakas ang loob. Bakit malakas ang loob ng Pogo na hindi magbayad ng buwis? Unang-una, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, illegal yan eh. Hindi naman sila dapat makapagbukas eh. Pero pinapayagan, bakit? Naghatag sa kanila. Oh. Kasi kung hindi naghatag sa kanila yan, hahabulin mo ang isang hindi nagbabayad ng buwis. Hindi ba? Oh, pag naghatag sa kanila, kamukhain sa sigarilyo. Yung dati, di ba? Anong pangalan ng sigarilyong yun? Oh. Nagbayad. Saan nagbayad? Sa BIR? Ewan natin, mga kaibigan, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ano pa ba yung balita rito? Wala namang maganda ng balita eh. Puro masasama na balita. Ha? Huwag na kayong magluwag. Sikipan na ninyo dahil pataas na naman ang pataas daw ang bilang. Mga kaibigan, sino may kasalanan na naman? Tayo na naman. Pagka pumalpak, magpapadala ng sundalo. Ha? Sino nagdesisyon nun? Ha? Sino ba nagde-decide na luwagan, yung lockdown, at sikipan? Sino? Yung bang publiko? Kayo nagpatupad niyan eh. Sabi ko nga, hanggang 2022 nyo na gawin yan. Total, may iba kayong binabalak eh. At lagi na lang, sa tao nyo binibintang yung inyong mga kapalpakan. Ito nabanggit na natin sa ibang pagkakataon. Ito ang dapat na nating paghandaan. May balita tayo na hindi na muna mag-e-export ng bigas ang mga bansang kinukuna natin ng bigas. Logical yun kasi sentido común yun eh. Sapagkat tumatagal itong COVID, di ba? At hindi mo alam kung kailan matatapos. Yung iba akala tapos na, babalik na naman, di ba? Wala ho eh. Napaka-dilim. Alam nyo kung ba't ano lang ang ginugusto ko sa lockdown? Medyo hirap talaga tayo pero ginugusto ko sa lockdown. Dito pantay-pantay tayo eh. Ultimo yan mga nasa gobyerno, ang hindi lang tayo pantay sa nakaw.
Dahil wala tayong nanakawin. Wala tayong sa puder na makapagnakaw. Di ba? Sila lang sa gobyerno. Pero pantay-pantay tayo eh. Bihira mangyari yan eh. Oh. Huwag ka lalabag. Dahil hindi ka napapantayin niya mga yan. Hindi sila papayag na makapantay ka nila sa paglabag. Dahil pag sila, absuelto sila. Pag may kapangyarihan, ang lumabag, wala yun. Hindi siya covered ng batas. Sana nilagay niyo yun sa bayanihan Hilas 1. Di ba? Nilagay niyo, exempted ang mga kilalang tao, maimpluwensya, mayaman, at may pwesto sa gobyerno. Dapat niliwanag niyo yun. Hindi niyo nilagay dun. Oh. Hindi. Nawala ako. Wala. Ano yun? Yung sinasabi ko? Nilagay dapat sa batas dapat maliwanag na isinama. Ito nga, matagal ko na sinasabi nung bago pa ito mag-lockdown. Kasi nga, 1 buwan at kalahati, katulad ng sinabi ni Dr. Liachon, ako 1 buwan at kalahati pa bago idiniklara yung lockdown na yan, bago kumilos ang gobyerno, huli na, isa na sa binabanggit natin yung dapat paghandaan yung food security ng bansa natin. Kasi umaasa tayo sa importation eh. Bigas. Alam naman natin, ginagawa nila yan dahil yan pa lang eh. Corruption na yan eh. Anomalya na yan eh. Sipin mo, aasa mo, bigas. Pinakamahalagang staple food dyan, di ba? Bawat lamesa, bawat bahay, yan ang pangunahing kailangan. Bigas. Tapos iaasa mo sa importation, na alam naman natin ginagawa nila yan sapagkat malaki kwarta dyan. Imbes na pondohan ang pagtatanim ng bigas, di ba? Pondohan ang mga magsasaka. Ba't pa na ipopondohan niya? Abala lang yan eh. Pautangin mo yan eh. Hindi tayo kikita dyan. Ha? Baka hindi pa tayo mabayaran. Kaya mabayaran ka, kaya hindi. Meron naman tanim eh. Yung tanim ang mo dyan eh, pakinabang ng gobyerno dyan eh. Yun ang binabayaran mo bali. Binibigay mo lang yung pera para magtanim siya. Pagka hinarvest yun, gobyerno yun eh. So, wag mo sabihin, hindi ka mababayaran. Pero bakit? Hindi sila kikita. Kung kikita man sila, pakonti-konti. Hindi katulad ng importation, isang gulpe ang kita nila dyan. Pag sinabi mong importation, per metric ton yan. Halimbawa, $2,000 per metric ton ng sipa nila. Ang kickback nila, yung overpriced dyan. Di ba? Mga kaibigan. Ang dali ng pera. Di ba? Lahat na mag-i-import, ay, akin na. Puro pera lang. Sipin mo yan. Ilang milyong metric tons yan sa isang taon. Ito ngayon ang balita. Mukhang ang mga magsasaka, yung sa kanila, wala nang pumapayag ngayon na mag-export muna sa atin ng bigas nila. Yung mga kinukunan natin, Vietnam, Thailand, di ba? Wala munang export. Bakit? Siyempre, sisiguraduhin nila
ang seguridad na makakain ng kanilang bansa. Kaya natin nagagamit si Marcos bilang example doon sa Masagana 99. Hindi tayo nag-import sa panahon ni Marcos. Nag-export pa tayo. Kaya nun, wala kang maririnig na nakakabili ng bigas na mabaho, binubokbok. Wala nun. Ang sasarap ng bigas nun. Mga kaibigan. At mura. Dahil nga marami. Sagana. Dahil po sa programa ni Marcos. Yun, maganda yun eh. Oh, ang dami sinasabi natin yan. Sa January siguro, mararamdaman na yan ng taong bayan. Bueno, magbabasa-basa muna tayo ng mga pagbati rito at ng mga kung may reaksyon po. Nabati natin si Lin Silawan, yung OFW natin sa Taiwan na ipinagtanggol ng gobyerno ng Taiwan. Si Roy Japan Tour, siya po ang hahanapin ninyo kung kayo'y may balak mamasyal sa Osaka, Tokyo, Hokkaido, Fukuoka. Roy Japan Tour. Si Jose Santiago, palagi raw po nakikinig sa atin sa Los Angeles, California. At binabati natin si Roger Manalo. Hindi na raw siya makausap. Itong si Roger Manalo, hindi na raw makausap, saka papakinig sa atin. Si Rehilda Rose, ay binabati rin natin, taga San Diego, California. Robert San Pedro ng Bremerton, Washington. Si Mimi Basalio, Nelma Crespo, si Cap Kalayag, Bienvenido Cruz San Mateo ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Yon, ang ating mga katropa, binabati natin Arlene at Mon Barrias ng Amsterdam. Si Buenos Dias, Joel Diaz ng Italy at si Carolina Luge sa Italy. Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. Si Ella Samson Alviar, Rosita Disi, Carol Torres Brihiño, Susana, ano ba pangalan? Si June Di Valencia, isa pong singer-actor. Si Yula Sotelo, isang veteran musician din po. Carmela Torres Balcos. Yan. Si Andres Bonifacio ng Michigan. Si Maria Cruz. Binabati natin si Borges Ian ng Cebu. Si Romualdo Reyes. Marlon Pexon ng Chicago. Kaibigan natin yan. Si Ginoong Pajardo, ang Bilao ng New York. Si Grace Padilla, si Telang Padilla, si Tita Nela Padilla San Diego, binabati ho natin, no? At saka si Myla Padilla. Si Alan Nicolas, mula pa sa Manila Bay Anchorage area. Si Cyril Belen ng Antioch, California. Flor de Lisa Rance, si Mirna Guillermo, at binabati ko po ang mga kasundaluhan sa Zamboanga na nanonood at nakikinig sa atin, yung mga nasa ilalim po ng command ni General Camilo Balutan. Si Robert Cortez,
Louis del Rosario Bay, si James C. Mata, Cesar D. Soriano, si Concepcion Ison Chulbo, Ricky Alfonso, Freddy Karamat, siyempre si Roxanne Rankin ay binabati ko po ng Florida. Ika sandali may hanapin ako dito si Joel Rankin nga pala ay binabati natin, have a safe travel. Si RJ Rivera, Philip Glenn Araw ng QC, Carmela, nabanggit na natin si Carmela, si Jen Alchanaig, Tony Aguila ng Ontario, Canada, nanonood kasama si Clotilde at Alberto Aguila, si Len Mijares, oldies but goodies, si Ver Garcia, Henry De Leon Esposo, Choy de la Pasión, Gerardo Retirva, Marisa Martinez, ang kaibigan natin si Chito Manalo na dati nating nakasama, isang musician sa Japan, retired na ho siya sa Philippine Airlines. Si Alquiros Cristina, nanonood from Kuwait. Jing Palomo, na musician, at saka ang kanyang husband, si Wilson, sa US of A. Si Russo Feliciano, from Pasadena, California. Si Grace Go. Matagal nating kaibigan yan. Si Bianski Cubs Baren ng Liloan, Cebu. Leia Par Mil, Tina. Christopher Canyalita, Wilson Barayro Karingal, Willie C. Celso Paglingayen Aguilar, sa Marbella, Malaga, Spain, nanonood sa atin. Si Placido Corbito, Edwin Angara ng Australia, Lloyda Haruda, Annie Towndrow ng Ireland, nagbabakasyon yata sa Italy ngayon. Si Greg Veluz Jr., Edgardo Lim, Anthony Fardo, Benjamin Anisiete Bautista ng Daly City, California. Kumusta ba ang Daly? Meron pa bang Seramonte Mall dyan na dati ay pwedeng manigarilyo? Parang Harrison Plaza yan na malaki. Andyan yung mga chismosong Pilipino. Pero hindi, may silbi rin yung mga yun. Pag may hahanapin ka na bagong salta ka ron, pumunta ka ron, may tumpo ka ng mga Pilipino ron. Kwentuhan, paano mong yung rito? Kwentuhan dito, ganun din sa mga kapihan doon, nasa gitna sila. Pag nakausap mo na yun sila, tatanungin mo, kilala nyo ba si ganon? Madali mong makikita Saan ko ba matatagpuan si ganon? Yan ang silbi ng mga kababayan natin yun, mga kaibigan. Si Vic Core, okay sa akin ang sinasabi mo sa gobyerno, kaya nakikinig ako sa iyo, pero pag usapin kay Marcos, medyo hindi ako panig sa sinasabi mo. Maliho ang iba. Okay, tamo na. Kay mali ako, kay tama ako, para sa iyo, ang sinasabi ko, pagkakaisa. Alin kaya ang mali doon? Yung sa Masagana 99? Hindi ho mali yun. Sabihin nyo kung ano mali ron. Baka ho hindi nyo dinanas yun. Yung panahon ng nabastante tayo sa bigas. Baka ho mas bata kayo sa akin.
Si Elisa Rojas Malinis ng Talaba, Bacoor, Cavite. Oh, si Wilson, nabanggit na natin, si Maria Luisa de la Merced, Archie Dawinan, si Roger Rubio, Julie Asentista del Villar. Si Villar ba nakalayan? Ba't ang bunganga ako? Rosalina Santos, Mir Hernandez, si June Arbolado, Brenda Espeleta, ano ito? Naantay daw kung kailan darating dito sa Pilipinas, naantay nila yung mga namatay na Pilipino. Meron pang isang kawawang Pilipino ron, yung bangkay, iniiwan lang siya sa tabi, no? Nakalagay sa bag. Para lang aso. Iyak nang iyak yung pamilya. Si Mar Mangalos Lansangan from Milan, Italy, nanonood sa atin. Si Presi Pantoja watching from New York. Si Archie Dawinan ay taga Columbus, Ohio. Sa Japan, yung Ohio, good morning. Ito, Ohio. Si Erwin Biglete Sigua from Doha, Qatar. Oldies but goodies. Emmy June, watching from Los Angeles, California. Mirna Regalado from Las Vegas. Efren Ortilla. Sinilyang. Hubert Ivan Pang, belated happy birthday sa'yo. Ang idol natin, mula pa pagkabata, Efren Montes. Ang galing kumanta niyan, mga kaibigan. Hanggang ngayon. Rosario Zapa ng Molino, Bacoor. Elmer Catulin, Jimmy Alcano, Reddy San Miguel. Jermaine Isidro Aguila at sina Cecilia Saldi ng Santa Maria, Bulacan. Nanonood sila ngayon. Nixon Nang Torres. Sabi nga, kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, paniwala niyo yun, di ba? Wala naman masama ron. Sabi nga we can agree to disagree. Di ba? Ang kailangan natin, ma-unify. Tatanggapin mo ba, halimbawa, kung merong mamumuno para tumindig laban sa China? Tatanggapin mo ba? Yun ang mahirap. So, hindi rin tayo magkakaisa. So, wala na tayo. Di ba? Tatanggapin mo na lang kung anong gagawin mangyayari sa atin. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y
punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y